Thunder at Knicks, paboritong tinanaw na maglalaban sa finals. Shai Gilgeous-Alexander magdodumina sa mga susunod na taon. Pinatahimik ang mga haters sa MVP at Austin Reeves, paboritong babagsakan ng Golden State sa summer. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung sino ang makakaharap ng Thunder sa NBA Finals. Ang Thunder ay paborito sa DraftKings na manalo kontra Minnesota sa Western Conference Finals. Bagamat 46% lamang ng mga taga-suporta ang pumabor sa Thunder na mananalo sa serye, mas marami ang naniniwalang sila ang mas may malaking tsansang magtagumpay. Ang unang laban ng serye ay nakatakdang ganapin bukas sa Oklahoma City at inaasahan ng marami na ang Thunder ang papaboran sa pagbubukas ng laban. Maraming taga-subaybay ang naniniwalang may kalamangan ang Oklahoma City, hindi lamang dahil sa kanilang home court advantage kundi dahil na rin sa momentum na dala nila mula sa matinding serye laban sa Denver. Sa kabila nito, hindi rin basta-bastang kalaban ang Minnesota Timberwolves na pinatunayan na sa nakaraang mga laro ang kanilang kakayahan na makipagsabayan sa pinakamahuhusay na team. Habang papalapit ang unang laro, kapansin-pansin ang pagtaas ng interes sa kung paano magtatapat ang dalawang batang, agresibo at talentadong team. May mga pagbabago rin sa pananaw ng mga taga-Masid base sa balita sa injury report, pagganap ng mga pangunahing player at taktikal na inaasahang adjustments mula sa coaching staff. Ang inaabangang sagupaan sa pagitan ng dalawang rising stars ng liga, Shai Gilgeous-Alexander at Anthony Edwards, ay nagdadagdag ng kilig at tensyon sa simula ng seryeng ito na posibleng magtakda ng bagong paborito sa Western Conference. Sa Eastern Conference, itinuturing na mas dikit at mas mahigpit ang labanan, kung saan bahagyang mas pinapaboran ng mga taga-Masid ang New York Knicks na magwagi laban sa Indiana Pacers. Bagamat parehong nagpapakita ng tibay at determinasyon ng dalawang team, mas marami ang naniniwala na may bahagyang kalamangan ang Knicks dahil sa kanilang karanasan at mas balanseng estilo ng laro. Gayunpaman, hindi rin maikakaila ang kumpiyansa at sigla ng Indiana na patuloy na nagpapakita ng husay sa kabila ng pagiging underdog sa serye. Sa Eastern Conference Finals, inaasahang magiging dikit ang labanan sa pagitan ng New York Knicks at Indiana Pacers. Bahagyang pinapaboran ng Knicks lalo na't sa kanilang home court gaganapin ang Game 1 sa Huwebes. Gayunpaman, hindi rin magpapahuli ang Pacers na patuloy na nagpapakita ng kumpiyansa at husay sa postseason. Ang opinyon ng publiko tungkol sa magiging resulta ng mga serye ay nagpapahiwatig ng 4 na posibleng matchup sa NBA Finals. Sa ngayon, marami ang naniniwala na ang Oklahoma City Thunder at New York Knicks ang pinakamalamang na magharap sa championship round batay sa ipinapakita nilang lakas at kumpiyansa sa playoffs. Gayunpaman, nananatiling banta ang Minnesota Timberwolves at Indiana Pacers, na kapwa nagpapakita ng kakayahang gumawa ng sorpresa at sirain ang inaasahang pagtatapat. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, hindi lang nagpapatuloy ang magandang takbo ng kanilang season, kundi pinapatunayan din nito na karapat-dapat si Shai Gilgeous-Alexander na manalo ng MVP ngayong season. Kung natalo sana si Gilgeous-Alexander at ang Thunder, tiyak na maraming magdududa kung nararapat ba talaga siya sa parangal. Pero ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, wala nang dahilan para lagyan ng asterisk ang pagkapanalo niya kung sakaling makuha niya ang MVP. Makabuluhang tagpo ito sa kasaysayan para kay Shai Gilgeous-Alexander, ani ni Windhorst. Hindi lang para sa season na ito, malamang ay siya ang mananalo ng MVP sa loob ng ilang araw. Kung napanalunan niya ang award na yon tapos natalo sila sa Nuggets ni Jokic, kahit ano pa ang sabihin ng iba, kahit anong argumento ang ihain ko, palaging may maglalagay ng asterisk doon. Kaya sa kabila ng lahat ng iyon, lumabas siya at nagpakitang gilas. Kapag nakuha na niya ang MVP trophy, lahat ng tao ay alam na pinagpaguran niya ito parehong sa laro at sa boto. Sa nalalapit na pag-anunsyo ng MVP award, hindi na dapat ikagulat kung si Gilgeous-Alexander nga ang tanghaling panalo. Isa ito sa pinakamahirap na seryeng hinarap ng Thunder pero nanaig sila sa loob ng 7 laro kontra Nuggets at umusad patungong susunod na round. Si Gilgeous-Alexander ang nanguna sa Game 7 sa tulong ng kanyang katuwang na si Jalen Williams. Isa na namang matinding pagsubok ang naghihintay sa kanila dahil kakaharapin nila ang Minnesota Timberwolves.
Tiyak na magiging kapanapanabik ang labanan sa pagitan ni Gilgeous-Alexander at Anthony Edwards, dalawang young stars na nagpapakita ng kinang sa NBA. Parehong ipinakita ng dalawang team sa playoffs na matibay ang kanilang loob at may kakayahang manalo mula simula hanggang dulo. Para sa Thunder, ang kanilang pag-asa ay maipagpatuloy ang mataas na antas ng laro at makabalik sa NBA Finals sa unang pagkakataon mula noong 2012. Sa huling balita, hindi naging maganda ang simula ng Golden State Warriors kung saan bumagsak sila hanggang ika-11 pwesto sa Western Conference standings. Ngunit nagbago ang takbo ng kanilang season matapos nilang idagdag si Jimmy Butler sa trade deadline. Sa bagong tambalan ni Butler at Stephen Curry, umangat ang Golden State sa ika-7 pwesto at nakapasok sa playoffs matapos makalusot sa play-in tournament. Tinalo ng Warriors ang Houston Rockets sa 7 laro sa unang round bago natalo sa loob lamang ng 5 laro laban sa Minnesota Timberwolves sa second round matapos ma-injure si Stephen Curry sa Game 1. Ngayong off-season, layunin ng Warriors na palakasin pa ang kanilang roster sa paligid ni Curry, Butler at Draymond Green. Lumutang din sila bilang isa sa mga paboritong team na maaaring makuha si Austin Reeves, point guard ng Los Angeles Lakers, sa pamamagitan ng trade. Ayon sa Bovada, may pangalawang pinakamataas na tsansa ang Warriors na makuha si Reeves. Ipinahayag ni Bill Simmons na kapag na-trade si Reeves ngayong summer at mati-trade siya, ang makukuha ng Lakers para sa kanya ay magmumukhang mas masama pa, lalo ang naging desisyon ng Mavericks na hindi siya kunin sa trade. Ang New York Knicks, Miami Heat at Los Angeles Clippers ang itinuturing na mga pangunahing paborito na makuha si Reeves, habang pareho ang tsansa ng Milwaukee Bucks at Golden State Warriors. May mga ulat na nagsasabing ayaw ng Lakers na pakawalan si Austin Reeves maliban na lang kung ito ay kapalit ng isang star caliber center, isang posisyong itinuturing nilang pangunahing pangangailangan sa ngayon. Interesado rin ang Warriors na punan ng parehong posisyon kaya't nagiging mas komplikado ang anumang posibleng kasunduan. Bagamat walang dominanting sentro ang Golden State na maaaring itapat sa hinihingi ng Lakers, mayroon silang Jonathan Kuminga, isang young forward na may mataas na potensyal at inaasahang magiging malaking interes sa ibang team ngayong off-season bilang isang restricted free agent. Walang duda na ang tambalan ni Curry at Reeves sa backcourt kasama sina Butler at Green sa frontcourt ay magbibigay sa Warriors ng isang balanseng lineup na may kombinasyon ng opensa, depensa at karanasan. Magiging mapanganib ang quartet na ito sa parehong dulo ng court lalo na sa playoffs kung saan mahalaga ang leadership at composure. Gayunpaman, dahil may tiyak na posisyon na hinahanap ang Lakers na hindi madaling maibigay ng Golden State, maaaring maging komplikado ang anumang trade para kay Reeves. Posibleng kailanganin ng Warriors na maghanap ng ibang paraan o isama ang ibang piraso upang maisakatuparan ito. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?